Samantala, tiniyak ng Malacanang ang suporta sa mga Pilipino sa Sabah na inuusig ng gobyerno ng Malaysia. Inayag ito ng palasyo matapos sampahan ng kasong terorismo ang ilang pinaghihinalaang miyembro ng Royal Army kaugnay ng Sabah standoff. Si Lena Luna nag-uula. Nakatutok ang Embahada ng Pilipinas sa Malaysia para tulungan ang ilang Pilipinong kinasuhan doon kaugnay ng nangyaring standoff sa Sabah. Sinabi ni PCOO Secretary Herminio Coloma, tiba ito ng Pangulo sa Embahada para matiyak na bibigyan ng sapat na pagkakataon ang mga Pilipinong inuusig na ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Mahalaga po na malaman natin ang nilalaman ng mga paratang na yon sapagkat layunin po natin na pangalagaan at protektahan ng mga karapatang pantao ng ating mga kababayan. Kaya po nandun po tayo sa yugto ng pagperifika muna at pag-alam kung ano eksakto yung mga paratang sa kanila. Batay sa Bernama, ang National News Agency ng Malaysia, nasa edad 17 hanggang 66 na taong gulang ang mga kinasuhang Pilipino. Kinasuhan sila sa paglabag ng Section 130KA ng Penal Code ng Malaysia dahil umano sa pagiging miyembro ng teroristang grupo. Ang kaparusahan dito ay life imprisonment o panghabang buhay na pagkakakulong. Kinasuhan rin sila sa paglabag sa Section 121 ng Penal Code o ang pakikidigma sa hari ng Malaysia. Ayon kay Secretary Coloma, inaalam din ng Embahada ng Pilipinas sa Malaysia ang ng mga kasong isinamba laban sa kanila. Ayon rin sa kalihim, hindi dapat maging sapat na batayan ng posisyon at pagkilos sa gobyerno ng Pilipinas ang mga inilathala o pinahayag na balita. Panatilihin lang po yung tinahon, no? Lalo po yung mga tuwirang sangkot dyan, no? Sapagkat walang humpay po yung ating pagkilos para maresolba ang lahat ng mga usapin na yan sa isang maayos na paraan na naayon sa batas, no? At naayon sa dapat nating sundin sa isang kumikilos ayon sa tadhana ng batas. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.